Gamay-gamay ka love, shout out. Nagbabalik ulit mga kabsat. Actually, mamaya pa sana ang plano ko no, mga kabsat. Pero putragis, may rematch na pala. Ang bilis ng rematch na nangyari kahapon mga kabsat. Kanina lang, katatapos lang ng rematch na yun. Kausap ko si Kabsat Alfred. Putragis, Kabsat, meron pa pala. Nag-uusap kami ni Kabsat Alfred ngayon eh. Ito, nag-rematch ulit si Alfred at si Tigasing Barbie. Lalong nadurog at napahiya sa kaupoban ng tuluyan. Ay, gravity mga kabsat. Paano ba naman? Paano ba naman mga kabsat, no? Ito, bakit nagkaroon ng rematch? Kahapon, pinanood natin yung una. Talagang supalpal. Di siya na makasagot, no? Ito muna, pakinggan muna natin. Ito to. Ito, may sinasabi siya. Na sabihin ikaw yung nanalo kanina. Paano nangyari yan? Tila ikaw yung napikon at ikaw yung nagbabasa akin sa live kahit na wala naman akong ginagawa sa'yo. Ha? O ito, kung talagang matapang ka bukas, ulitin natin same time. Pero ibahin natin para hindi mo na ako babara-barahin pag sumasagot ako at hindi mo nagdadaanin sa pagtataas ng boses at paninigaw. Bakit ba? Porket maganda yung microphone mo? Ha? Ang lakas-lakas ng boses mo sa mga video mo sa live mo eh. Tapos ako, naka-cellphone lang. Maganda magtawag tayo ng isang taga-tanong. At meron tayong time limit dapat para meron tayong time limit sa ating isasagot. Halimbawa, 20 seconds, 30 seconds. Pagkatapos nun, wala nang entrada, wala namang babara. At pag natapos yung buong flow ng mga katanungan natin, hayaan natin ng mga viewers natin na mag-decide kung sino ang nasa tamang logic, kung sino ang nasa tamang katwiran. Hindi yung sasabihin mo na ganyan, porket binaba mo ako. Ha? Eh, buti nga, tiniis ko yung mga pagmumura mo eh. Bakit? Diba? Bakit? Alam kong may edad ka na kumpara sa akin, kaya hindi kita mumura-murahin. Pero yung mga sinabi mo kanina, sumusobra ka na. Pero ito, daanin na lang natin to sa talagang totoong debate na wala nang dahilan na barahan. Wala nang dahilan na babaan ng live, may mag-exit, walang ganun. Kumuha tayo ng isang talagang gigit na magtatanong sa atin. Ha? Yan ang sinasabi ko sa iyo, kung matapang ka sa debate, ulitin natin same time bukas, Alfred Mark Guzman. Isa pa. Isa pa, ano? Okay lang naman din kung hindi ka nakakasa bukas. Pero intindihin mo din kung ako magpa-file sa'yo dahil sa mga pinagsasabi mo sa akin. Ha? Ano daw? Ang dali-dali. Isa pa. Magpa-file daw siya. Sa'yo dahil sa mga Alfred Mark Guzman, masyado ka naman atang excited. So, intindihin mo din kung ako magpa-file sa'yo dahil sa mga pinagsasabi mo sa akin. At lahat yan na-save ko na. Ha? Kaya baka mamaya mas maganda kung bukas isi-settle na lang natin at magiging at peace na lang tayo. Isi-settle na lang sila. Katatapos lang ng rematch, Mapsat, pero wait lang. Ikaw magkakaso kay Alfred? Are you a joke ba yan? Anak lang kamote, tandaan mo, ikaw ang naghamon. Tapos napahiya ka, nadurog ka, sunog na sunog ka, hindi mo matanggap na natalo ka, magkakaso ka? Ay tanga! Sa susunod, wag kang maghamon ng hindi mo kaya, bobo. Putragis, Diyos ko Lord, naghamon, siya pang magkakaso. Anak ng kamote, Diyos ko Lord, wag kang maghamon kung di mo rin kayang tanggapin ang pagkatalo mo, bobo. Tandaan mo, nasa Singapore ka. Tandaan mo, nasa Singapore ka tapos nasa Canada si Alfred. Anong kaso? May jurisdiction? Ang Singapore? May jurisdiction ng Singapore sa Canada? Kamote! Bobo ka talaga. Alak ka lang. May jurisdiction ng Singapore sa Pilipinas? Bobo! Baka pati yan. Bobo ka din kung di mo pa rin alam. Tanga. Putragis, Diyos ko Lord Rudy. Ibang klase talaga pag didilis ang utak. Siya. Ito to. Panoorin na natin ito. Paano ba naman? Dinurog kasi ni Alfred kahapon. Hindi na nakapagpalagtong kumag na to. Ito, nag-rematch na sila mga kakabsat. Kinausap ko si Alfred. Sabi ko, Alfred, kakasuhan ka daw. No? Tapos sabi ko, nag-rematch na pala kayo. Putragis, itapik ko kayo ngayon. Pumayag si Alfred. Go! Sabi ni Alfred ito, sige, pakinggan natin. Rematch. Mas malupit yun. Kalinya nila Putin. Rematch para itong mga to Ang bilis ng rematch Diba? Nagkakataon lang na talagang mga ate. Eto papakita ko sa iyo Teka lang guys Pakita nga natin kung ilan ang views ng ating debate. Teka. Ay hindi, dito na lang sa cellphone ko pala. Para mas madali. Vlog. Hindi naman kasi ako Ano daw? Narangan pa tayo.
Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like. The family cat Kasi yung tumigil ka. Nagsabi ba akong tumigil ka? Hindi nga kita pinatitigil eh. Ini-encourage ko pa nga kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyong mga didilis, manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Oh, pero hindi ko sila sinabi na magsitigil kayo. Ang sabi ko, manatili kayo. Katulad mo, sabi ko sa iyo, manatili ka. Oh, yeah, thank you, Marian. No, oy, happy Father's Day again ha, sa lahat ng mga tatay dyan. So, manatili ka lang. Huwag kang naniwala ka sa akin na ito ay pinagawa ng Philippine Gaming, ano ba, Philippine Gaming Corporation? Yung amusement board, tama ba? Fast forward. Alam mo kung sino yan, si Article PH, hamunin mo. Yung sa iba ka nalang maghamon, wag na ako dahil hindi na kita papatulan dahil yun nga, hindi tayo magka-level. Libre kitang pamasahe. Uwi ka lang ng Pilipinas, pero since mayabang ka, sabi mo marami kang pera, ay sagot mo na pamasahe mo. Ngayon, yung 100,000 na hinahamon mo kay Romeo TV, sige, ako na ang sasagot. Oh, makipag-deal ka, ako na ang sasagot. O, pag nasa Pilipinas ka na, pakitaan tayo. O, i-Gcash, pakitaan. Ipahawak natin sa isang abogado. Ipapasa natin sa isang abogado. Marami dyan. Maraming abogado pwede humawak dyan ng mga vloggers din. O, ipapasa natin. Pakita natin online. I-transfer natin yung tig 100,000 natin. Okay na yan. Alam na this. Alam na ikaw ay tinatawagan mo pa yung iyong katulong. Ito na. O, wag na. Barbie, wala na. Tapos na ito. Total, 170 na kasi isang oras lang naman talaga ako dapat nagla-live, no? So, sabi mo, aakyat ka ngayon, dami mong katwiran. Aayusin ng internet niya. Bravo, Julie, shout out. Guys, Elica bakit ba del talaga Carmen. internet sa Singapore? Susan Santos, shout out. Ha? Bakit ba talaga internet sa Singapore? Hindi, malakas ang internet sa Singapore. Kasi natin na, ano dyan, 8, 9, ano ba ang 9 dyan? So, 10, 11, 11:35, tama ba? Oh, 11:35 ng tanghali, tatapusin na natin yung live. Oh, yan na, pumasok na. Sige. Yan. Ayan na, rematch. Okay, so ready ka na? Hindi, wala kasi sigawan dahil ikaw nakamike ka eh. Tapos ako, Hindi ako naninigaw. ang ganda ng ano mo, condenser eh. Hindi Dapat ako ano lang, naninigaw. malumanay. Ito mga boses ko. Okay, sige, ganito na lang. Ayusin natin. Okay. Ang debate kasi ganito, Brad. O kasi first time ko lang eh, first time. Tapusin muna natin yung isang topic bago tayo lumipat. Kung may pagkakamali, Take 2 na to, ha? tanggapin. Para Rematch na to, makalipat tayo. rematch. Makamove on. Sige. Live to kanina lang, 1 hour ago. So ngayon, ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataon, ikaw ang magtanong sa akin. Hindi pa nga, simulan natin ulit dahil nga hindi nga ano eh. Okay, Hindi simulan ka natin. natapos Sige. ka. Sige. Pero kung, Ano ba talaga? Simulan ulit Sige. natin. Yung kahapon, yung tanong ko kahapon. oo kasi binaba mo ako eh, binagsak mo ako kahapon eh. Simulan natin Sige, ulit para ibabalik ko pata. ulit. Okay, sige. Ibabalik ko Oo. na lang doon sa dalawang tanong ko. Dalawa na lang, okay. Sinabi mo kahapon na si Duterte ang nagsimula at nagtapos. Sinimulan ni Duterte at tinapos ang project na itong tunnel sa Davao City, itong tunnel, ano? Hindi, ito pa-sidebat lang ako saglit Kasi yung boses mo kahapon nag-e-echo kahit yung mga viewers napansin. Kaya nagkakaroon ng delay, hindi klaro ang dating dito sa cellphone ko. So ngayon maganda yung signal ngayon, maganda ngayon. Sige. So ulitin natin, ulitin natin. Sige, ulitin. Klaro mo yung tanong ay, klaro mo yung tanong. Okay, kaklaruhin ko ang tanong. Okay. So, eto ha. Kanina ang lang tanong ko to, kahapon kasi second ay time na about to, sa, second di ba, batch. si Tatay Digong ninyo ay merong 8 trilyon na pera. Okay, so ginamit niya yon sa project. Sa madaling salita, infrastructure project. Ngayon, may sinabi ka kahapon, sinagot mo. Ang sabi mo, ang infrastructure ni project na sinimulan at tinapos ni Duterte ay ang Samal Island Bridge at itong tunnel, Davao Tunnel, no? Okay. So, ang tanong ko ngayon, sige, tinapos ba talaga yan at sinimulan ni Duterte? Si Duterte bang nagsimula at nagtapos niyan? Ito ang sagot ko dyan. Dahil nga kahapon, choppy yung signal natin, nag-e-echo yung boses mo. Sige. Ano sagot? Kinlaro mo yung tanong ngayon, sasagutin ko ngayon, yung talagang yan yung natapos niya sa term niya. Okay. Yan, dalawang yan. O yung mga unahin na natin dyan, nung pandemic, yung mga hospital nung COVID, yung mga pinatayo niya talagang built from scratch. Hindi. Yun nung... Hindi, ang tanong ko kasi ay wag muna yung hospital. Sige, mamaya pupuntahan natin yan. Hindi, infrastructure ka mo eh. Infrastructure ang hospital, di ba? Oo, pero hindi muna yun. Madali lang yan ang hospital pag-uusapan natin. Ang tanong ko kasi, ulitin ko ha, yung sa Samal Bridge na sinabi mo at Hindi nga kasi nga kahapon hindi nga maayos yung signal kaya yung nililinaw mong Hindi brainchild tsaka Brainchild! di ba kahapon Brainchild to! tinanong kita, Brain damage to sa'yo nang galing hindi yan. ito nga nagre-restart tayo ngayon di ba kinlaro ko bago ako magsalita kanina So, sabi binabawin mo ko na yun. Okay, linawin muna natin.
Binabawi Oo, mo na. malinaw nga ngayon. So hindi si Duterte ang nagpagawa ng ng Samal Bridge at ng Siya ang nagpagawa noon, pero hindi na niya kasalanan kung hindi natapos yung kasi 6 Okay. years lang ang term niya, hindi katulad ng mga ibang presidente, 21 years, So Marcos. tinatanggap mo na hindi niya natapos. Hindi niya problema kung hindi niya natapos yun dahil hindi naman talaga kaya ng 6 years sa term yun para matapos yung mga mega Excuse infrastructure me. na ano. Kaya. Okay. Paano na okay. sino nakagawa nun? Sabihin mo kung sino presidente. 6 years, 6 years. Magbigay ka, magbigay ka. Teka lang. 6 Oo. years hindi kayang gumawa ng tulay ng 6 na Hindi. taon yun. Give an example. Di ba? Who is the president that is able to finish a project like that within 6 Okay. years? Give one example lang. Okay. Give one example, sige. Fidel V. Ramos. O ano? Alin? Skyway. 6 years? Yes. May Skyway. Yung Skyway nga, natapos lang recently sa panahon din ni, Sino may sabi sa'yo? ni Hindi Digong eh. Anong natapos sa panahon ni Digong? Stage 3 yung sinasabi mo, hindi stage 3 yun. Ang Skyway, dinugsungan na lang ng iba pang plano, dinugsungan, pero yung original... Hindi mo Skyway- nilinaw kung alin Skyway dahil maraming Skyway. Pero stage 3, yung sinasabi ko, Okay, natapos mali. yun ng panahon ni Digong. Mali. Ang tinanong ko, Skyway. Hindi ko sinabi, Skyway stage 3. Maliwanag ang tanong ko, Skyway. Ang Skyway ay itong diretso ng ng Magallanes, ng Makati, Buendia yata yun ha. Yung Makati, okay, hanggang dito sa banda ron. sa may sukat. Yan ang Skyway. Yan ang Skyway. Hindi ko naman sinabing Skyway stage 3. Ang linaw naman ng tanong ko eh. Hindi ko sinabi yung stage 3 eh. Pero ito nga, sige. Wala ako Sinasabi sinasabing mo, stage 3. sige, ito hindi pa, Ang sabi ko, Tragisunod na Skyway. naman. Ang tinanong mo ako. Go. Ang tanong mo sa akin, magbigay ako ng presidente na nakapagtapos ng tulay ng 6 na taon lang. Tama? hindi ko nilinaw na tulay. Sabi ko, makapagtapos lang ng proyekto, hindi ko sinabing tulay. Wala ko sinabing tulay. Kahit Pero yan, okay naman yung sagot mo. Although hindi ko pa kumpirmado yan ha. Hindi ko pa kumpirmado, panahon pa ni Ramos yan eh. Paki-confirm nyo po sa baba. Ayan, sa dito. Paki-confirm Sige, nyo bahala na kung confirm yan. Ang Skyway. Pero sige. Given the fact, pagpalagay natin na yan nga, naipatupad within 6 years ni Ramos. Kinukumpara mo kay Duterte na kamo hindi natapos yung Alin? dun sa Twin Tunnels. Sabi ito mo na lang. na Sige, ito na lang. paano nangyari yan? Baka nakakalimutan mo yung Clark International Airport. Ay ano? Yung terminal doon na natapos. Clark International Airport? Excuse me. Ang Tanga! Clark International Airport sa panahon pa ng Amerikano, Kaya nga andun na Clark yun. eh. Kaya nga Clark. Master plan noon 2016, 2017. No, renovation ang Clark. Terminal 2 renovation, Terminal 2. Terminal 2. Karugtong yan. Oh, Kahit ang terminal- sinasabi ko nga ang- Terminal 2 eh. Yes, Mga kakabsat, bobo! Kaya nga tinawag na Clark International Airport kasi airbase yan. Kwan yan, putragis, base yan ng Amerikano. Tanga! Putragis talaga to, bobo. Terminal 2 renovation. Terminal 2 Renovation. renovation. Check mo. Check mo. Ang master plan niyan, Check mo. Hindi. 26 Isama mo pa. A cup of expertly Putragis, crafted bobo coffee talaga. every day. Durog na. Nescafe Gold. Nakahihiyan. hindi, una ko sinagot kanina yung nung pandemic eh, yung mga built from scratch na mga hospital eh. Isa na yun. Balik tayo. Oh. Naintindihan mo ang tanong ko, di ba? Dati, naintindihan mo, brainchild, sinimulan, tinapos. Brainchild ba ni Duterte? Oo. ang Clark? oo. Brainchild ba ni Duterte Yung- ang Clark? Yung Terminal 2 ang sinabi ko, yung tinutukoy ko Kahit in ang Terminal 2, particular. brainchild ni Duterte. Alam mo ba na ang Terminal 2 ay dati nang nandun yun? Hindi naman yung original yung tinutukoy ko, sinabi ko ngayon yung Terminal Ang Terminal 2 Terminal ay may hagar na dyan dati pa. Alam mo yung hagar? Pero natural, pero bago yan. Kinonstruct yan Tanong ko muna 2017, 2016. sa'yo, linawin Oh. natin. Alam mo ba yung hagar Oh. kung ano? Alam mo yung hagar? Hangar ba? Hangar? H-A-N-G-A-R. Hangar. Sa mga aeroplano. Sa mga Okay. aeroplano, natural. Alam Oh. mo ba na meron na yun doon dati pa sa Terminal 2? Natural, kaya nga tinawag na airport, Oh. paliparan eh. Alam nga ng mga airport, walang hangar. Paano naging brainchild ni Duterte yan? Hindi naman automatic na yung original na kabuuan nung Clark ang sinasabi ko. Sinabi ko yung Terminal 2. Ang tanong kasi natin, ang tanong ha, linawin uli natin ang tanong. Brainchild, sinimulan, tinapos. Wala naman pinakamatalinong tao sa mundo na airport eh, magiging brainchild niya eh. Panahon pa ni Kopong-Kopong, lahat ng plano ng airport dyan sa Meron. kaliwag kanan meron eh. Meron. Brainchild, ibig Makabago. sabihin, meron. Sample lang kita. Anong airport? Sige, anong airport? Yang MIA. NAIA Terminal 3. Kailan? Yang NAIA Terminal 3. Parehas din yun eh. Ano ba yung sinabi ko? Di ba? Terminal 2. Terminal 2 bago din yun. Ng Clark International. Ang Terminal 3 ay wala. Yan ay galing yan sa Villamor Air Force. Pero lupa lang yan. Wala yan. Walang airport yan.
Yun ang ibig sabihin ng brainchild. Naisipan nila, teka, maglagay nga tayo ng Terminal 3 dito dahil ito bakanting lote. Bakanting lote, pero unlike yung sinasabi mong Clark, hindi yun bakanting lote, dati na yung meron. Ito nagtatalunan na naman natin yung mga ganyang pinagmumulan ng airport, pero sinabi ko nga Terminal 2, nililinaw ko. Ikaw ang nagsimula eh. Magmumula tayo sa pangatlo. O sa pangatlo na tayo para hindi tayo ng oras. O sige, ano diba, meron pang isa yun. O yung Davao City, yung Coastal Road. Yan na nga Coastal Road to. O kailan natapos Hindi, iba yung Twin Tunnel. Iba yung Twin Tunnel sa Coastal Kailan Road. natapos ang Coastal Road? Kailan natapos yung may Riverside? Basta nilang yun, 2017. Anong 2017 natapos? Kakatapos na yung Riverside niya ng 2023. Hindi ko sinabing natapos, sabi ko nilanch. Mahina yata boses ko eh. Nilanch noong 2017. Around 2017. Hindi ni-launch. Ang tinawag doon, groundbreaking. Binago mo lang eh. Iba yung Binago mo launching. lang eh. Magkaiba yun. Kahit tingnan mo sa dictionary, magkaiba ang launching. Kanya-kanyang interpretation na yan. Pag launching, hindi yan ginagamit sa mga project. Ang mga launching, ginagamit yan sa mga events. Hindi naman event yung launching, groundbreaking, ibig sabihin na, tsaka yung launching project yun. Buo na yun, ibig ko sabihin mapapakinabangan. Yan ay groundbreaking, ibig sabihin. Pero yung sa una ko sinabi, wala kang masabi dun sa... Alin, ako wala yun dun sa mga hospital nung pandemic, yung COVID, yung built from sige, scratch magsabi mga ka, hospital. anong hospital ang natapos ni Duterte? Ako, napakarami nun. Built from scratch nga, yung mga hospital nun. Magbigay ka ng isang hospital. Napakarami, isa lang. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba nabalitaan yun nung COVID, yung mga pinatayo kong saan? Hindi hospital ang tawag doon. Ano pa ang tawag doon? Hospital. Hindi, sa madaling salita, wala, hospital. hindi nga Yung mga hospital viewers, yun, clinic yun. Ang tawag doon ay COVID care center, clinic yun ay mga cubicle, hindi hospital yun. Pag pinagaganda mo lang yung mga technical terms para sa mga viewer. Huwag mo pagandahin masyado. Pag sinabing hospital, may bed, may ward, may bed doon, may ward din doon, may amenities din doon. May Sino nagsabing wala? May emergency room. Wala. Doon nga sinusugod yung mga sinususpetsang may COVID nun eh. Doon sila ina-isolate pa. I-quarantine. Ikulong Hindi sa lang kwarto i-quarantine. para hindi makalabas. Ang tanong ko, meron barong hospital yun? Meron barong emergency room? Parang mini hospital na yun. Parang ganun na dating doon. Hindi mo lang ina-extra. Quarantine area yun, quarantine clinic. Pagbigyan natin, sige, for the sake of the argument, sige. Dahil ako, hindi naman ako mapagpilit na ano eh. For the sake of argument, sige, yung mga ganyan salita, quarantine. Ngayon, anong susunod pang tapusin na natin yung build na yan kasi marami pang ibang argumento eh. Paano mo, isipin mo, paano ako makikipag-debate sa'yo? Isipin mo, kasi ang binobottom line mong pilit na itong si Duterte parang inutil na hindi niya nagamit yung trillion sige, kamo. mo muna sa akin, paano naging hospital ang COVID center? Sa madaling salita, sabi ko, para lang maintindihan ng mga viewers. Actually, dito sa Baguio, Mapsat, no? Katabi lang ng barangay namin dito sa building dito. Isang building ng boarding house. Kaso wala nang nagbo-board na mga estudyante kasi nga naging online na yung klase for more than a year. Diyan nila sinasalpak yung mga positive sa COVID noon. Diyan nila kina-quarantine. Hindi hospital yan, boarding house. Katabi lang namin, malapit lang. Walking distance lang. Pati doon yung dating yung mga lumang building doon na hindi na ginagamit dito sa amin, ginawa nilang quarantine. Pero ito daw, ginawa daw ni Digo, gumawa daw ng hospital para i-quarantine. Gumawa talaga, ha? Diyos ko po, Rudy, bobo. In layman's term. In layman's term, COVID center ang tawag doon. Center, magkaiba ang center sa hospital. Ang center ay parang clinic. Para nga maintindihan din ng mga taga-probinsya, hindi na natin kailangan na i-exacto yung term. Sige, para ikaw na nasa punto sa mga ganyan. Sinasabi mo, bypass road. Okay, sinimulan kailan? Coastal road. Magkaiba sa bypass ng coastal road. 2017, alam ko, yung may riverside dyan, yung may riverside. Okay, ang tanong ko, kailan natapos? Kailan nga ba natapos? Research mo. Dahil ikaw nagtatanong. Ako sinimulan niya 2017. Wala na. Paano tayo magdedebate? Ang tanong ko lagi sa'yo, sinimulan, tinapos. Ang gusto mo, at sasagutin mo lang, sinimulan. Paano yung natapos? May natapos dun. Ano nga? Kailan nga? 2017 nga sinimulan, natapos yun, yung exact date, yung month. Hindi ko na matanda yung exact month, pero nung panahon niya yan sinimulan. Yan ang, Next! paninindigan ko yan. Wala na.
Isipin mo, paano pa ako makikipagdebate sa'yo? Wala akong gana makipagdebate. Isipin mo, ang tawag mo sa COVID center, hospital. Tapos tinatanong kita, nagbanggit ka na naman ng Coastal Road. Tapos 27, sabi mo, inilaunch. Hindi, yung Coastal Road, natural yan na may delay. Ha? Kung natapos yan sa term ng sumunod na presidente, natural lang yun. Tinatanong ko, paano naging natural? Hindi natural yun. Paano mo Paano hindi natural Kung presidente ka, lahat ng infrastructure ba matatapos mo? Ang tanong ko, ito tanong, kasi mahirap ito itanong sa'yo dahil ito ay ano. Okay. Kapag ang isang project ba nagplano, alam mo yung planning, alam mo ang budgeting, alam mo ang budgeting, okay? So pag ang budgeting, alam mo ba kung paano tumatakbo ang budget at pag-aalat ng pera sa mga project, di ba? Sige nga, paliwanag mo sa akin kung galing sa sa usaping negosyo kasi may mga proyekto din halimbawa sa mga events. Hindi, wag naman tayo sa gobyerno tayo Sa gobyerno. Sa gobyerno, hindi ako taong gobyerno so hindi ko alam yung pinaka-blueprint na eksakto dyan. Hindi rin ako taong gobyerno Pareho lang tayo, hindi ako taong gobyerno pero sa pagbabudget nga, meron muna yung plano talaga. Ganun naman talaga pinaka-basic. Plano, may proposal. Proposal, basic, proposal. May timeline, may tinatawag bang timeline? Meron, siyempre. Nakalagay dapat doon. Ano ang nakalagay na timeline dapat? Estimated completion rate, yung target date kung kailan mo balak pabuksan. Target date. But it will vary depending on circumstances. Hindi naman automatic masusunod yun Kasi nga minsan may delay. Minsan may problema din sa bureaucracy. Anong bureaucracy? Bureaucracy yun. Ibig sabihin yung kabagalan ng pag-usad ng mga proseso sa budget sa gobyerno. Acceptable yun? Acceptable sa kahit sinong presidente, acceptable yun. Hindi nawawala yun. Hindi acceptable yun. Kaya yan ay may ADBM wala? ADBM walang kabagalan? Sige, magsabi ka, alin? Pero bakit kailangan, bakit kailangan? Teka lang. Tapusin muna natin itong usapin ito. Sabi mo, acceptable. Alam mo ba yung timeline na yung kanino ibinibigay yun? Sa kontraktor. Tama, sa kontraktor. Kaya nga may timeline Sigurado dahil hindi ako taong gobyerno For the sake of argument. Huwag na tayo magdebate dyan. Hindi pwedeng for the sake of argument. May kontraktor ka nang nalalaman. Hindi pa naman ako nakatanggap ng sa DPWH. Hindi naman ako nakatanggap ng balita. Bakit ka nagsasabi ng mga bagay-bagay na wala ka palang alam? Sinabi ko lang, meron talagang... Gusto mo makipagdebate tapos wala kang alam. Sinabi ko lang, hindi maiwasan yung may delay talaga sa budget. Hindi maiwasan yan. Sino perfecto? Hindi nga, may budget na nga, project na nga yan. Ngayon, sabi ko sa iyo, may timeline. Ang sabi mo, acceptable. Ang sabi mo, maliwanag. Acceptable na ma-delay. Na ma-delay ng ma-delay. Ang sabi ko, hindi Kuminsan. Hindi lagi. May sinabi ba kung lahat ng proyekto kailangan ma-delay? Wala akong sinabing gano'n. Minsan sabi mo, acceptable yan. Okay. Simple yan na lang. Simple yan na bawat salita may kulang na Isipin mo timeline. Nagsalita ka, sabi mo alam ang timeline, tapos acceptable na madali sa timeline. Alam mo ba kung sino ang gumagawa dyan sa timeline na yan? Alam mo ba kung sino ang tumatrabaho? Basta alam ko may alam ang presidente dyan. May kinalaman yan, alam na yan. Ibig sabihin, alam ni Duterte. Pero yung mga nasa ibaba niya, hindi na niya mapeperfecto yung mga opisyal doon kung may kapagalan yung mga yun. Alam mo ba ang tinatawag na, accountability nito, itong wala ako ng tubig ko guys Wala ako ng tubig ko. Na accountable si Duterte dahil tao niya yan. Natural. Pero hindi nga niya talagang makikita 100% yan yung performance ng mga nasa ibaba. So ibig sabihin, bulok si Duterte. Kung sabihin kung bulok ang administrasyon ngayon, tatanggapin mo din ba yun? Patunayan mo muna. Hindi ko mapapatunayan na 100% dahil ayaw kong kakasuhan ako ng license. Ako, kaya kong patunayan na bulok si Duterte. Papatunayan ko pero ito, opinion ko lang Walang kasuhan dito Ba't sino magkakaso sa'yo? Opinion to Sino magkakaso sa'yo? Una pa lang yung negative rating. Negative 13 rating. Hindi ba isang ebidensya yan ng... Negative 13. Okay, negative 13 alam mo ba kung paano nag-arrive sa negative 13? Alam mo ba kung paano kino-compute yan? Kailangan pa ba nating alamin kung paano kino-compute? Taong bayan na mismo ang tinatanong sa survey? Hindi! Para maintindihan mo, paano kino-compute? Paano naging negative 13? Saan kinuha yan? Sige nga! Sa mga tao, sa survey, syempre. Anong survey? Paano nga? Ibig sabihin, yung negative 13 0 minus 13, ganon? Ay, hindi naman ganon. Wag mo kong gagawin ignorante sa math. Paano nag-arrive sa negative 13? Paano? Explain mo. Bigyan kita ng halimbawa, sa 100%, halimbawa 40% doon, 4-0 ang sinabing maganda pamamalakad ni BBM, 60% doon ang sinabing pangit ang pamamalakad niya. O ngayon, itali mo yung 40% na yon
Doon pagbabasihan kung ilan ng trust rating ng ni BBM. Paano nga? Compute mo, yun nga yun eh. Binigay ko na yung formula sa'yo eh. Ano na ba? Wala 40%. na binibigay. 40. Tapos, sige, formula tayo, okay. Ano ang given? Given ay 40. Ano ang 40? Yung mga hindi sangayon na maganda ang pamamalakad. Okay, ang given na 40, hindi sang-ayon. Tapos, anong kasunod sa formula? Ay, hindi, baliktad. 40% yung nagagandahan sila sa pamamalakad. 40% ang nagagandahan. Okay. 40% ang nagagandahan. 60% yung hindi. 50% ang hindi. So, may 60, 40 na given. 60. Okay, may 40 na given na nagagandahan, may 60% na hindi nagagandahan. So, dalawa ang given. Okay, next, ano pa ang formula? Yan ang pagbabasihan doon. Anong equation? Paano ang equation? Para naman teacher to sa algebra. Sinabi ko na lang yun yung pagbabasihan doon. Malinaw na yun. Hindi naman Anong ito? Andiyan ka pa ba? Article PH? Baka pwede ikaw na lang umakyat dito. At ikaw hindi, huwag tayo magpapakit tayo. Maganda na yung flow ng talakayan. Maganda na eh. Malabo na pati ako. Hindi malabo. Naintindihan natin to. Basta bottom line, negative 13 is negative 13. Bottom line. Paano ka nga nag-arrive sa negative 13? Kailangan explain mo. Kasi nagbabanggit ka ng negative 13 pero hindi mo alam kung paano nag-arrive sa negative 13. O kung mayabang ka, sige, ikaw magsabi. Kung mayabang ka, ikaw magsabi. Hindi. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ikaw ang nagsabi Kasi, na sasagutin kita, bakit mo sasabihin sa akin? Kasi ang context natin, para mapatunayan mo na yung negative 13 ni BBM, hindi yung kakulelatan. Kaya patunayan mo hindi kulelatan negative 13. Ang tinatanong ko sa'yo, paano ka nag-arrive ng negative 13? Kasi sinabi mo negative 13. Ngayon, nagbabasihan nga doon yung survey. So, hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng negative 13 sa survey? Natural, alam ko, negative 13 nga. Pagsak na eh, negative na. Paano ka nag-arrive? Paano nag-arrive sa negative 13 kung alam mo? Sige. Ikaw na nga magsabi dahil magaling ka naman. Pero ang sinasabi ko, tinutumbok ko dito, negative 13 is nagpapakita ng hindi magandang performance. Kaya ngayon ang responde ng taong bayan. Hindi pa ba tumbok yun? Bottom line na nga yun eh. Pinapasimple na nga natin para maintindihan. Hindi naman magagaling sa lahat ng mati. Tinatanong ko sa'yo, negative 13. Okay. Hindi mo ma-explain sa akin kung paano nag-arrive ang negative 13. Hindi ko tinatanong kung yun ang tingin o kung ano paman. Simple ang tinatanong ko. Kasi nagsabi ka ng negative 13, ibig sabihin, alam mo kung paano ito kinukuha, paano ito kinukompute. Kasi nagpo-political analyst ka eh. Diba? Nagko-content ka, political analyst ka. Ang kino-content mo about sa mga politika. Tapos magsasalita ka ng negative 13 pero hindi mo naman pala alam kung ano ang formula ng negative 13. Kung paano iniintay ko rin sa'yo manggaling para alam ko kung alam mo eh. Pero ayaw mo sabihin. Okay, sasabihin ko sa'yo, i-minus mo. I-minus mo yung dissatisfaction doon sa satisfaction rating. I-minus mo. Kasi nandito na sa comment section, nabasa mo na. Wala nga, lit lang nga. Lit nga lang ng cellphone ko, hindi ko mabasa yan, no? Hindi ko nga mabasa eh. Sige. Naka-cellphone lang ako, hindi ako naka-laptop po yan, no? Diba? Ngayon, alam mo na. Paano? Hindi ko alam. Hindi ko sinabing alam kung iniintay ko sa'yo manggaling. Hindi mo kailangan kung magtatanong ba ako sa'yo, magsasalita ka. Tapos hindi mo alam. Huwag na natin pagtalunan. Sige, pag-proceed ka sa iba mo. Ikaw naman na nagsabi niyan eh. Sige, eto na lang. Bigyan mo sige. Bigyan mo nga ako ng pabahay ni Duterte na nagawa niya. Nako, ang dami din. Hindi na natin kailangan ito. Ang daming housing project nung panahon niya. Sige, magbigay ka lang isa. Ito nga siya nga yung nagpagawa nung isang ahensya ng gobyerno noon na yung gusto niyang mangyari is mapunta sa sentro, sa NCR, imbis na sa mga probinsya yung mga free housing. Hindi sa liblib na lugar. Saan yan? Sinasabi ko nagpagawa siya ng ahensya, yung talagang mamahala sa mga public housing. Agency ng government? Alin dun? Siya ang nagtayo? Parang ganoon. Siya ang nagtayo? Siya ang nag-institute. Siya ang nagpatupad noon. Nung panahon niya. Anong panahon Kasi niya? bago nung panahon niya, yung mga free housing nasa mga malalayong lugar, sa Rizal, yung mga probinsya na, malayo sa Maynila. Pag-ibig, baka malayo. ang sinasabi mo, pag-ibig ba? Ay, hindi, luma na yan, hindi yan. Ito, i-search natin. Gusto mo eksakto i-search natin Ito, gusto mo eksakto, i-search natin Papahiya mo ko kung hindi to. Teka lang, lilinawin, wag mo na i-check. Meron tayong EDSUD, merong DSUD, okay? Hindi. Tayo niyan. Okay, sige. Sige. Hindi yan. Pahiya mo ko kung hindi to. Sige, hindi to galing sa kanya. Kausapin kasi ang layo ng sagot mo sa tanong. Department of Human Settlement and Urban Development. DHSUD. Kaya nga, DSUD nga yan, DHSUD. Kailan itinayo yan? Pinirmahan niya yan, 2019. Anong 2019? Alam mo ba na ang DHSUD naging ano pa niyan,
Binay, naging hinandel pa yan ni itong broadcaster Si si Castro. si Kabayan, Oli de Castro. Si Duterte ang nag-establish yan, siya nga pumirma dyan eh. Executive order eh. Republic Act pala, Republic Act ang pinirma niya. Hindi mo pwede sabihin hindi si Alam mo Duterte ba, ang okay. nagpam. Paano ang Republic Act? Ay, paano nangyayari ang Republic Act? Ito ba ay diretsong utos ng presidente ang Republic Act? Siyempre may proseso Ito, din yan. Hindi ay, naman kaya lahat nga, instantly pwedeng ipatupad. Ang sabi mo, Oh. Republic Act. Ano yan? Republic Act, ano yan? 11201. Republic Act 11201. 11201. Sino Oh. sino ang sponsor ng RA 1110 21? 1101? 11201. Okay. 11201. Sino ang sponsor ng 11201? Para alam ko lang kung alam mo talaga pinagsasabi mo kasi political analyst ka eh. Ang sabi mo Ay, hindi ako Vatican katulad mo. kaya nga. First time ko nga lang itong makipag-debate sa'yo eh. Republic Act. Republic Act. Presidente ba ang gumagawa ng Republic Act? Bobo. Tragis. Hindi niya matagot. Sinasabi kong sinabi ni Duterte dito, siya yung pumirma dyan. Kaya nga, ang tanong, sabi mo kanina, siya ang gumawa niyan. Tapos sinabi mo, Republic Act. Ang tanong ko ngayon, siya ba ang gumawa niyan? Sabi mo, di ba, siya ang gumawa. Maliwanag kanina. Kaya ang tanong ko sa iyo, ang Republic Act ba, presidente ang gumagawa? Alam mo ba ang proseso Yung mukha niya, di nababasa. Republic Act? Alam mo Kung ba ang nagsasunod proseso? na yung mukha niya, Yung totoo. Ang Republic Act, alam ko, pinipirmahan niya ng presidente. Yan ang alam ko Nasa sa harap ka ngayon. na ng para nasa harap ka na ng laptop, ha? Okay, bago Yan ang alam ko sa ngayon na pinipirmahan niya yan. Pepermahan ng lang yan, presidente. Republic Act na. Paano nabuo yung Republic Act? May proseso nga yan. Hindi naman Ano nga yung ako proseso? taga-Malacanang. Ano nga yung proseso? Hindi mo, talagang hindi dapat Malacanang ang gagawa niyan. Binibigyan na kita ng clue eh. O, hindi ko Nasa naman harap ka na ng sinabing. computer eh. Basta pinirmahan niya yan. Ang bottom line dito, panahon ni Duterte yan. Kaya na isa katuparan yun. Yung ahensya na yan na mapalapit ang housing sa Metro Manila. Free housing. Yun ang tinutumbok ko. Yun ang topic natin eh. Wala na. Hindi na Wala yung na technical na kung sinong kailangan pumirma. Simple, okay, balik tayo sa tanong ko. Simple ang tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, magbigay ka ng housing project ni Duterte. Hindi ko sinabing ahensya ng gobyerno. Ang isinagot, Marami nang nakapaloob doon. Marami nang nakapaloob doon. magbigay ka nga ng isa. Ha? Okay, ito ha. Ayoko nang makipagdebate sa'yo. Tatapusin ko na ito pag hindi mo pa ito nasagot. Okay? Wala talagang kwenta. Sunog ka na. Hindi mo alam kung paano ang proseso ng Republic Act. Hindi mo alam. Sabi mo, pinirmahan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, simple lang, magbigay ka ng housing ni Duterte. Hindi pinatayo. Nasa harap ka na ng laptop, ha? Ha? Housing na napapakinabangan. Marami yan. Kahit sa norte meron. Ang dami nga. Magbigyan mo naman ako kahit isa man lang. Sa sobrang dami. Isa lang hinihingi, Bobo. Doon sa Nueva Ecija, meron akong nakatatandaan doon. Nueva Ecija. Hindi ko sure yung exact location. Nueva Ecija. Doon sa may palayan. Oo, wala. Oo, meron doon. Parang Nagtatanong ka ng isa, di ba? Oh. Meron doon sa palayan, sa Nueva Ecija. Oh, sige nga, pakita mo nga sa akin. Palayan, Nueva Ecija. Palayan nga eh. Hindi naman ako taga Nueva Ecija eh. Basta yun ang natatandaan ko. Exact knowledge nga eh. Palayan. Search Nueva mo. Ecija, Nueva Ecija. Kasi ang housing sa Palayan ngayon yung kay PBBM, yung mga condominium doon. Hindi, merong naipatupad doon sa minanage nung nung DHS nung settlements. Oh, ayan ha. Ito ha. In November 2016, former President Rodrigo Duterte inaugurated the 10-hectare mega drug abuse treatment, hindi housing. Hindi, ang sinasabi nga natin dito, yung housing na under dun sa human settlements, yung ahensya, hindi ko Wala nga, wala nga sa I-search mo, Nueva i-search Ecija. mo. Wala nga, ikaw na mag-search, wala nga. Yung nandun drug eh. Sa Palayan, ang nagpatayo ng housing na natutuluyan na ngayon, condominium style ay si PBBM. Sa Palayan, kaka-turnover lang ngayong 2026. Kailan sinimulan ang construction? Sagutin mo. Kailan sinimulan ang construction? 2025. Isang taon lang Turnover ginawa. ng 2026. Yung condominium Exacto sa Nueva Ecija, Palayan. Yes, tingnan mo yung condominium ni PBBM. Pag hindi 2024, Napakaraming ipinatayo ni Duterte hanggang Mindanao, Visayas. Saan nga? Wala Luzon. kang maibigay kahit isa eh. Anyway, yun lang. Tama na. Kalukuhan na ito. Tragis. Bababa na kita. Tapos na ako sa'yo. Bye. Sunog. Grabe. Diyos ko Lord, Rudy. My goodness, nakakahiya. Guys, wala na tayong masasabi. Sumakit na ang ulo ko.
Utragis, bobo. Mabs at bobo talaga. Di ba sumakit ang ulo? Ang kapal pa na mukha, makikipagdebate daw. Oh. Utragis, hindi nakapalag. Ang dami daw pabahay. Ay, Diyos ko, puro Sa sobrang puro lang dami. ang dami. Lahat na lang ang dami. Kaya nga, sa dami, di isa. Tapos, magsasabi, may negative 13 si PBBM, hindi niya naman alam kung paano nag-arrive sa negative 13. Sa mga hindi po nakakaalam, simple lang i-compute yan, yung negative. Satisfied versus unsatisfied, okay? Ima-minus yun, yung equation, yun na yun. Halimbawa, kung mas mataas ang unsatisfied, compare dito sa satisfied, negative yun. Tama. Equation nun, that's negative. Ganun kasimple. Utragis. Sa susunod, wag kasi maghamon. Tapos, puro ang dami. Paano madami? Ni isa, walang masabi. maibigay kahit isa. Tapos, ang launching Nilaunch daw ang Coastal Road. Davao Coastal Road 2017. Nilaunch na pala yon ng 2017. Tapos yung airport sa Clark, si Duterte rin daw. Utragis. Isipin mo, panahon pa ng Amerikano, kaya nga Clark, yung Clark Air Base yun. Airbase ng mga Amerikano. Diba? Kaya nga Clark Air Base. Bobo talaga. Bakit kasi binabigyan mo ng rematch? Ewan ko ba? Lalong- Sakit ang ulo ko rito. Ano, papagbigyan nyo pa ba ito? Huwag nang bigyan ng third rematch. Tama na. Sabi ko sa inyo, hindi ko na dapat ito pagbibigyan, hindi ko na pag-aakit ito dahil wala rin naman. Ang ganda-ganda pa naman, malakas na yung signal niya. Tapos sabi niya, simulan daw uli yung aming usapan, di ba? Di sinimulan ko uli ito sa sinabi niya, yung napag-iwanan natin. Ano ba yung naiwan natin? Itong Samal Bridge. Samal Bridge, tsaka itong tunnel, no? Yung bypass road, di ba, siguro naisip niya, teka, sablay ako rito. Nag-isip ng iba. Ang dami na, kung saan na tayo napunta. Anong klase debate ito? Nakarating tayo sa RA, nakarating tayo sa DSUD, di ba? At si Duterte daw ang gumawa ng DHSUD. Correct me if I'm wrong, pero sa natatanda ko kasi, yung development na yan, housing na yan, hinawakan nga ni Noli de Castro yan eh. Pag hindi ako nagkakamali Kasi ang nangyari dyan, pinaltan lang nila ng pangalan. Hinawakan din yan ni Binay. Tapos may RA siyang nalalaman, hindi pala niya alam ang ibig sabihin ng RA ng Republika, hindi niya alam kung paano ang proseso nito, kung paano ito ginagawa, di ba? Ang alam niya, basta pinirmahan ni Duterte, si Duterte na ang may gawa. Kaya ako tinanong kung alam niya yung RA, baka ang sasabihin kasi niya, dapat sinabi niya na lang, kung executive order yan, maaari. Si Duterte yan, executive order pero kung RA, Republic Act yan, ibig sabihin, dumaan yan sa Kongreso. Dumaan sa debate, dumaan sa BICAM. BICAM ng Kongreso at ng Senado, di ba? Bago yan ay maging batas, bago maiakyat sa Pangulo yan, dadaan pa sa BICAM yan. Utragis What the heck? Baka naman magyayabang na naman ito. Baka nag-live ulit. O yan, sabi niya, legislative ang RA. Kaya nga, legislative nga natin. pag RA. Tigasing. Kapag executive, yun, executive order EO. Baka nag-live na naman to ngayon. Ang RA, hindi pwedeng tanggalin basta ng presidente o baguhin. Ang makakapagtanggal lang niyan at makakapag-amend o makakapagbago, legislative pa rin. Unlike ng executive order, pwedeng tanggalin ng presidente, pwedeng tanggalin ng mga susunod pang presidente. Pero pag RA, hindi na. Ano sabi dito? Ano kamo tinapos ni BBM na sinunod ni Duterte? Ang tanga mo naman. Ito, sasampulan lang kita ng isa Pangil Bridge. Sinimulan ni Duterte yon. Si PBBM ang nagtapos. No, palag pa. Palag. Okay, guys. Nakakatuwa naman. Okay na tayo. Ano kabutin? Okay na tayo. Kapsat Alfred, salamat Nag-uusap kami ni Kapsat Alfred pagkatapos ng debate niya kanina. Kinausap ko. Putragis, nagpa-rematch ka na pala kaagad. Putragis, sinunog mo ulit. Tawa-tawa si Alfred. Sabi ko, ikaw content na naman kita kasi nag-rematch na pala kayo naka-schedule for premiere pa lang yung unang debate niyo kagabi. I-pre-premiere ko pa lang ngayon. 1:00.
3 minutes from now, yung nangyari kagabi. Tapos biglang nag-rematch kayo. Hindi ilalive na naman kita ngayon. Diyos ko. Pero anyway, salamat Captain Alfred ha. So talagang dinurog mo na naman tong walang silbing garapata. Alright, Babsat, okay na tayo dito. Mahaba-haba na yung naka 45 minutes tuloy tayo dito sa kay Alfred, no? So maraming salamat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pag subtopic tayo, Babsat. Here we go. Countdown muna tayo in 30 seconds.